Another video, another loan up na naman po ang ating sisilipin, pag-uusapan at susubukan kong muli. Yes guys, which is itong si XL Cash Lending App. Downloadable po siya sa ating Google Play Store as well as sa ating App Store. And this loan up po is considered siyang bagong loan up this year 2025 kasi kare-release niya lang this January 2025. Pero bagong update lang talaga siya, actually bagong mukha siya. Kasi existing na talaga siya last year pa, nawala siya ng matagal at ito nga, bumabalik siya. At nung bumalik siya guys, sinubukan ko mismo. Nagkaroon ako ng application dyan at ang ganda po ng loan offer niya. Sa akin, wala akong any service fee, processing fee. Buo kong matatanggap yung loan offer ko and then twice a month tayong magbabayad dito. Hindi siya yung usual na loan up guys na 7 days to pay lang. At that time na nagkaroon ako ng application kay XL Cash, 15% monthly interest rate lang po yung in-offer niya sa akin, which is reasonable compared naman no sa 7 days to pay ng iba na grabe sobrang taas ng interest rates nila. Well, eto nga, some of you nakapag-loan at buo ring natanggap. Whereas yung iba hindi nila buong natanggap, meron dong binabawas na service fee. So I think iba-iba po tayo ng offer or assessment or evaluation po ng XL Cash. Depende po yon sa eligibility po natin sa loan. At eto na nga, since madaming users din itong sa XL Cash at alam ko visible na rin to sa mga StockMed feed nyo, no? Kasi marami siyang mga ads talaga. Marami siyang promotional ads ngayon and para lang, for your information lang, meron siyang bagong update ngayon this April lang 2025 at kailangan nating silipin yan. A-applyan ko ulit itong si XL Cash Lending and let's see kung ano po yung changes niya ngayon. Magkano po yung loan offer niya, magkano yung interest rate niya, deserve pa rin ba siyang utangan, maganda pa rin ba yung kanyang loan services sa atin. Well, lahat ng yan malalaman natin sa video na ito. Well, before that, still po si XL Cash Lending App po is actively naka-register po siya sa SEC website, but doesn't mean guys na okay pa din siya kahit naka-register siya kasi ang dami po ngayong mga loan apps or loan services na nasa active list naman ng SEC, pero kailangan na kailangan pa rin talaga nating silip kasi yung iba and some of them is talagang hindi talaga maaasahan at talagang napaka-deceiving, napaka-loan sharp. Kaya nga diba patuloy tayong nagkakaroon ng update talaga since ito is ka-update lang din. Well, dahil tapos na po ako sa loan app na ito, dinilit ko na po yung account ko dito at dito ko na sa Google Play Store siya din-download kasi the last time po, doon ko po siya sa iOS or sa App Store po din-download, doon po ako nag-apply. So, open natin yung app, then meron siyang mga notification dito na we need to allow, and then here po, we need to permit the privacy policy para mapag-proceed tayo. And then as usual po, we need to enter our mobile phone number dito. Ang mobile phone number po na i-enter ko dito is yung dati ko pa din pong ginamit para makita natin kung qualified pa din po yung ating mobile phone number dito. So after that, we need to get a code and then i-enter po natin yung verification code which is sinend po sa atin ni XL Cash. Then, nagpapautang po siya ng kanilang maximum credit amount of 50,000 pesos. But again, doesn't guaranteed po na ito talaga yung makukuha natin, itong 50,000 pesos. Usually kapag bago pa lang po tayo or first time pa lang natin is hindi po talaga ganito kataas yung i-offer sa atin. So usually magsisimula tayo sa mga mababang amount. So depende po yun sa eligibility po natin. Ano? And then here po, I need to agree their data collection statement para makapag-proceed po ako. And then here po, agad-agad bubungad sa atin yung kanilang identity verification, our ID details po. So pipili po tayo ng isa dito. Meron silang recommended ID type, meron din silang other options. So pipili lang po tayo ng isa lang. And then of course, pipicturean po natin, front lang naman. And then right after that, madedetect na rin po niya yung ating ID information like our name, ID number, and then birthday. Then right after that is our self-verification na po. So dito po, we need to take a selfie. And then followed by our personal information including our gender, marital status, loan purpose, email, and then educational attainment, living address. And then dito sa baba, buti na lang optional to mga to which is ayaw nating mag-provide ng ganito like Viber account, baka phone number, Facebook account. Buti na lang optional siya. Then right after that, move on tayo to the next which is the contact information or the character reference. So dito po nang hihingi po sila ng 5 contact persons or contact reference po natin. And then magdadirect po siya sa ating phone book list.
Kaya be ready. Well, after providing the contact information, so next tayo which is the account information. So dito po is a withdrawal info na po. So pipili tayo kung either e-wallet ba or bank account. For me, kapag mga ganitong loan up po, hindi ako pumipili ng bank accounts talaga kung may e-wallets naman, no, na pagpipilian. So preferably po si GCash po yung pinili ko para mas mabilis ko siyang manotice kasi yun talaga yung usually kong ginagawa. After providing the info here, so submit po natin. Well, here po, meron tayong instant loan offer of 6,000 pesos. The last time din, na loan offer nila is 6,000 pesos din yun. Ang pinagkaiba lang the last time, 4 terms to pay ako doon. Well, dito po, meron na siyang in-offer sa akin ng multiple term options of 2 terms and 3 terms. So here po sa 6,000 pesos, meron ako loan term na in-offer nila na 92 days to pay. Pero sa 2 terms po na kinuha ko dito, is a first payment ko is dapat mabayaran ko siya within 15 days to pay. So open lang natin yung details dito. So ito yung installment plan ko sa 2 terms. So sa first due date ko, within 15 days, kailangan ko siyang bayaran amounting 6,840. Grabe no, 6,000 lang yung inutang ko nito. Pero yung ibabalik ko sa first payment ko within 7 days is 6,840. And then sa second installment term ko, isa July 29 ko na siya babayaran para lang ma-justify itong 92 days to pay nila, no? Which is 60 pesos lang naman. So parang ginagawa kasi nila, no? Parang deceiving yung 92 days to pay. Kasi nga, diba, parang latak na lang itong 60 pesos, which is sa first installment naman is bawing-bawi naman na sila doon. As in, bawing-bawi. You know why? Kasi guys, dito sa may baba, nakalagay, meron silang advance service charge na hinihingi or binabawas. So, ibig sabihin po nito, itong 6,000 na loan offer ko, babawasan po nila ito ng 900 pesos. Clearly, ang marireceive ko na lang po is 5,100 pesos kasi nga ibabawas na ito. Which is, ito yung nagbago. Kasi the last time guys, wala pong service fee na ganito. The last time na nag-avail po ako is 0 service charge po ako. Nagkaroon pala siya ng update pero for the worst. Nagkaroon siya ng service fee na mataas ha. So akala ko naman, nag-update siya for the better. Pero ito pala, nagkaroon pala siya ng update para maging loan shark, ano? Kasi imagine guys, ito ha, 6,000 pesos loan amount ko. 2 terms to pay, or let us say, within 15 days ko siyang babayaran. Marireceive ko na lang sa 6,000, 5,100 pesos. Ang babayaran ko within 15 days is 6,840. Grabe, ang taas no? So kung kakompitin ko lahat ng interest rates nito from the service fee up to their interest rate na pinapatong no, in a whole, lumalabas po na 30% po yung hinihingi nila sa akin. If I'm going to fully pay this one no, within 15 days, kasama na doon yung service fee ha. Well, hindi ko siya bet kasi ang taas niya ngayon. Kaya makaka-relate na ako sa mga nagsasabi sa inyo na hindi siya buong matatanggap. Kasi yun nga, iba-iba pala talaga siya ng loan offer. Depende po yun sa eligibility or assessment niya per account natin. So, kung noon offer na ko ng 0 service fee, buong natatanggap, ngayon hindi na po. Well, tinry ko yung 3 terms niya ha. Within 15 days, magbabayad tayo. Then, dito sa installment 2, after 15 days, twice a month yung payment natin dito. And then, yung third installment term nila is ito na yung pang 92 days to pay nila. Which is deceiving talaga siya. And then, ito na nga, meron pa rin siyang hinihinging 900 pesos na service fee. Well, sayang lang, no? Kasi ang lakas pa naman sana niya maka-legit. Noon yun ha, the first time that I'll try is nagustuhan ko talaga yung service niya noon. Kasi biro ba naman, 15% monthly, 2 months to pay, twice a month kang magbabayad. And then, medyo maiksi na yung mga installment terms niya. Well, for me, hindi ko po siya bet utangan talaga ngayon kasi ang laki ng pinagbago niya and sobrang taas na. Willing naman sana ako mangutang sa ganito at alam mo nyo yan, kapag nagustuhan ko yung loan offer, talagang inuutang ko yan, sinusubukan ko yan. Pero ito, medyo nakakalubog na siya ng utang guys. Pero, mas okay siya kung sobrang nangangailangan talaga tayo. Compare naman dun sa mga ibang other loan ups guys, na grabe, 7 days to pay. Pero kung mas may ikaka-better ba kay XL Cash, yun na lang po yung i-grab nyo guys. So, well, sa playlist ko po, hanap po kayo dyan ng mga legit loan ups. Marami na po akong na-feature dyan na mas better dito kay XL Cash. Well, paki-comment down below naman po, sino po naka-experience dito kay XL Cash at nakapag-loan dito. Kumusta po yung experiences nyo dito? Para aware po yung viewers natin. At nagbabasa po ako niyan. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko po is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!